pangarap, liwanag at dilim. Sa panahon ng kadiliman, maraming tahimik na naghihirap. Ngunit darating ang araw na lilipas ang lahat ng ito. Ang takot, pang-aapi at kabiguan. Ako'y isang manunulat. Kalaban ko ang lahat, pati ang sarili ko. Kaya kayong mga kalaban at dayuhan. Huwag niyo akong salingin. Nuli may tangere. Jesus Marius, pag-inay-inay na nga kayong mga bulagsa. Nakakayamot ang bansang ito. Halatang ibang-ibang pagmamahala dito kumpara sa pagmamahala sa Madrid. 20 taon ako nanilbihan sa bayan ng San Diego. May 6,000 katao roon at kilala ko ang bawat isa sapagkat ikinumpisal ko silang lahat. Ngunit, nang ako'y umalis, iilang mata ng babae at hermano tercero lamang ang sinamahan ako. Ano ang ipinapakita nito kundi ang pagkawalang bahala ng mga Indio? Nasabi niyong inilisan niyo ang San Diego pagkatapos ng 20 taon ng pamamalagi roon. Hindi ba kayo nasiyahan? Hindi, kaya maraming kapahamakan. Ang nangyayari ay dahil kinakatigan ng pamahalaan ang mga ereheng kaaway ng mga alagad ng Diyos. Ano ang ibig ninyong sabihin? Ang ibig kong sabihin, kapag ang isang kura ang nagpapahukay sa kanyang libingan ng mga bangkay ng isang ereheng upang itapon ito, sino man ang walang karapatan, makialam at lalo na upang magparusa. Padre, ang kanyang kamahalan, ang Kapitan General, ay siyang Vice Real Patrono. Siya'y kinatawan ng hari. Ano ba ang hari? Walang ibang hari kundi ang tunay lamang. Tigil dyan, iurong ninyo ang lahat ng inyong sinabi. Kundi bukas na bukas din ay paaalam ko ito sa kanyang kamahalan. Sulong! Sumulong kayo at pagagamit ko ang aking karwahe. Tigil niyo yan! Padre Sevilla, nalalaman ko po ang inyong tinutukoy ng inyong reverensya, samantalang wala si Padre Damaso sa San Diego. Ang katulong niya paring Pilipino opositor ay nagpalibing ng bangkay ng isang yumaong Mangginoon. Kilala ko siya. Nakatuloy ako sa kanyang bahay. Isa siyang marangal na tao na nalalaman ang kanyang tungkulin sa lipunan at may kaisa-isang anak sa Europa na pinaglalaanan ng pagmamahal at pag-asa. Pagbalik ng paring ito ay pinahukay niya sa kanyang kodotor ang bangkay ng at inutos itapon ang labi sa ewan kung saan. Hindi makatutol ang mga tao, bagamat kaunti lamang ang nakakaalam. Walang kamag-anak ang Ginoo rito. Nang malaman iyon ng Kapitan General ay hinihingi niyang maparusahan ang may sala at nalipat si Padre Damaso sa mas mabuting bayan. Iyan lamang ang masasabi ko. Ikalulungkot kong nabanggit pa ang napakaselang bagay. Ikinararangal kong ipakilala si Don Crisostomo Ibarra, ang anak ng aking umaong kaibigan. Ikararating lamang niya mula sa Europa at aking isinalubong. Aba, sila ang kura ng aking bayan. Si Padre Damaso ay matalik na kaibigan ng aking ama. Tila nagkakamali yata ako. Hindi kayo nagkakamali, ngunit kailanman ay hindi ako naging kaibigan ninyong ama. Binata, kayo ba ang anak ng yumaong si Don Rafael? Maligayang pagdating at naway lalong mapalad kayo kaysa sa inyong ama. Sila po'y nakilala ko at masasabi kong isa siya sa taong marangal sa Pilipinas. Ang hapunang ito ay isang pagsasalamat sa pagdating niyo. Sadyang nagpaluto ako na tinola dahil alam ko na malaan na kayo na hindi ko iyon. Ilang taon kayong nawala sa Pilipinas? Higit kumulang 7 taon na po. Ang bayan ko po ang tila nakalimot sa akin sapagkat isang taon na ngayon di ako nakatanggap ng mga balitang buhat dito.
paano namatay ang aking ama. Saan ba kayo naroon at di nagpadala ng isang pahatid kawat? Nitong mga huling 2 taon, ako po'y nasa Alemanya at sa Polonya ng Rusa. May kilala po ba kayong isang Polakong taga Basova na nagngangalang Stadnitsky na nakilala ko po siya sa Espanya? Siya ay may buhok na gaya ng dito at masamang magsalita. Malamang nga po kilala ko sila, ngunit hindi ko na maalala. Isa pa hindi ako nakapagsalita roon ng Kastila, maliban nung ako'y nasa ilang konsulado. Sa iyong paglalakbay, ano ang pinakamahalaga na inyong nakita? Bago ko padalawin ang isang bayan ay sinisikap kong alamin ang kasaysayan nito. Lagi kong nakikita ang kasaganaan at karukhaan ng mga bayan ay may tiyak na kaugnayan sa kanilang mga kalayaan o kagipitan. Ang mga iyon ay nasasalig sa pagsusumakit o malabis na pag-ibig sa sarili ng kanilang mga ninuno. Hindi mo dapat aksayin ang iyong salapi sa isang bagay na nalalaman ng simang bata sa eskwelahan. Mga Ginoo, huwag kayong magtaka sa ipinakikita sa akin ng aming dating kurang. Ganyan-ganyan din ang turing niya sa akin maging nung ako'y bata pa at madalas dumalaw sa aming tahanan upang makisalo sa hapal ng aking ama. Don Santiago, ako po'y aalis na upang makapaghinga. Magsasabi ba ninyo sa akin ang kanyang naging palad? Itinanong ko kay Kapitan Tiago, ngunit ipinangako niyang bukas pa sasabihin sa akin. Nalalaman po ba ninyo? Opo, kagaya ng pagkaalam ng lahat, siya'y namatay sa bilangguan. Ang aking ama, napiit sa bilangguan. Kilala ba ninyo ang aking ama? Sila'y si Don Rafael Ibarra. Akala ko'y nalalaman ninyo. Ngunit lakasan ninyo ang inyong loob. Dito po'y di maaaring maging marangal ng di nabibilanggo. Nagtataka po ako kung bakit hindi kayo nabalitaan tungkol dito. Ang huling sulat ng aking ama ay may 1 taon na ngayon at sinabi lamang na huwag ako mabalisa kung hindi ako makatanggap ng kanyang sulat sapagkat marami siyang pinagkakaabalahan. Sinabi niyang magpatuloy ako sa aking pag-aaral at saka ako binasbasan. Sa makatuwid iyan, ang huling sulat ng inyong ama bago siya namatay, 1 taon na nang siya'y inibig sa inyong bayan. Ano po ang dahilan kung bakit nabilanggo ang aking ama? Ang iyong ama ang pinakamayaman sa lalawigan. Maraming nagmamahal sa kanya at gumagalang. Ngunit mayroon ding mga napupuot at naiinggit sa kanya. Nagsimula ang samaan ng loob ng inyong ama at ni Padre Damaso ilang buwan. Matapos ninyong lisanin ang Pilipinas na alam ninyong dating matalik na magkaibigan, pinatarangan ni Padre Damaso ang inyong ama nang hindi namumpisan. Gayon sa panahon ng daan, may di rin siya namumpisan. Noong panahon iyon ay may naging isang artilyero doon na naglilibot sa bayan. Tiniwala siya sa mundo dahil sa kasamang-asan at kamamanan. Nakakita siya ng bagong hanapbuhay bilang taga-singil ng buwis. Ang taong ito ay hindi marunong magbasa at magsulat at kung ano-anong masakit na biro na inabot niya. Bagamat nagbabayad naman ang mga Indio dahil dito'y lumala ang kanyang ugaling bastos at masama. Hindi na niya ibigalangin ang kahit sino. Hanggang sa isang araw ay nakasugatan niya ang inyong ama. Pinaratangan ng pilibustero at irehe ng inyong ama. Kapitan Tiago, nasa na yung nag-iisang anak na dalaga? Sa ganda mong taglay, sila'y maaakin kapag tinapuan ang tanaw, mabibighani ang sinumang sisilay. ¿Quién es ella? La Bulaqueña. Wari mo ay buhay na obra, hinaling tulad kay Maria Clara. Sino ka ba sa buhay ni Luna? ¿Quién es ella? La Bulaqueña. Larawan ng dalagang Pilipina. Sa barot sayang, walang kaparis. Taglay mo ay gandang walang kawangis. Isang mahiwagang dilag na ang ngalan ay di ko alam. Sino ka nga ba, La Bulaqueña?
Kailan kaya kita makikilala? ¿Quién es ella? La Magandang araw po, Tia Isabel. Nais ko po sanang makausap si Maria Clara. Ate! Pakisabi kay Clarita na narito na si Crisostomo. Oh, Ibarra, salamat naman at dumalaw kang muli sa aming tahanan. Magandang tanghali po, Don Tiago. Andito na po si Binibining Maria Clara. ¿Quién es ella? La bulakeña. Wari mo ay buhay na obra. Hinaling tulad kay Maria Clara. Sino ka ba sa buhay ni Luna? ¿Quién es ella? La bulakeña. Larawan ng dalagang Pilipina. Sa barot sayang, walang kaparis. Taglay mo ay gandang walang kawangi. Maswerte ako at naipagkasundo tayo ng ating mga magulang upang ikasal. Dahil kung hindi, ay hindi na ako makakahanap pa ng isang babaeng katulad mo. Napakatamis ng iyong dila, Crisostomo. Siguro'y dahil dyan ay nabihag mo ang maraming kababaihan sa mga bansang iyong napuntahan. Isa ng magandang obra ng Diyos ang aking sinisinta. Bakit pa ako hahanap ng iba? Sinungaling, hindi ako makapaniwalang sinasara mo ang iyong mga mata pagdating sa ganda ng ibang dilag sa Europa. Ang kagandahan ay nasa panlasan ng tao. Ito ay naroon sa taong sumusuri ng kagandahan. At mula sa aking puso, sinasabi ko sa iyong ikaw ang pinakamaganda. Yumao ka na. Sa loob ng ilang araw, makikita tayo muli. Ilagay ang mga ito sa libingan ng iyong mga magulang. Patnubayan ka nawa ng may kapal. Tingnan mo ang nagagawa ng pag-ibig, Isabel. Oo, Tiago. Napakatamis at napakapait ng pag-ibig. Paano mo nalaman yun? Hindi ka pa naman nakararanas sa umibig, hindi ba? Hay naku, Tiago. Ako'y tigil-tigilan mo. Hindi ako manhid sa mga dating manliligaw. Magandang umaga. Nasaan ang malaking krus na itinirik dito? Ah, isinunog na iyon. Sinunog? Bakit mo yun ginawa? Ah, napag-utusan ng ama ko ng Cora Parroco, senyor. At ang bangkay ng aking ama, nasaan? Pasensya na, senyor. Masyadong mabigat. Umulan ang gabing iyon, kaya itinapon ko lang sa ilog. Itinapon mo sa ilog ang bangkay ng aking ama?
Anong ginawa mo sa aking ama? Wala akong kinalaman dyan. Nagkakamali ka. Anong wala? Sumagot ka! Hindi ako yun. Kasama ng nanay. Tuy, hindi ako matatakot. Tuy, hindi nila ako pagbibintang sa akin na ako'y magnanakaw. Hindi ito papayagan ni nanay. Kung nalalaman niya lang sana na ako'y pinapalo nila. Ganito na lang ba tayo habang araw, kaka? Big kong ako'y magkasakit. Magkasakit ng mahabang panahon upang maalagaan ni nanay at hindi na pabalikin sa kumbento. Sa gayon, hindi na ako mapapalo. Mabuti magkasabay na tayong magkasakit, kaka. Huwag! Mamamatay tayong lahat. Si nanay sa sama ng loob. At tayo naman sa gutom. Magkano isasahurin mo sa buwang ito? 2 piso. May 3 nila akong minultahan. Bayaran mo ang ibinintang nila sa akin. Nang sa gayon, hindi nila tayo tawagin magnanakaw. Naluloko ka ba, Crispin? Sinasabi ng sakristan mayor na nagnakaw ka ng 2 onsa. Iyon ay 32 piso. Bawat piso ay ilang kwanta? 160. 160 ting isang kwalta? Nanay ko, at magkano ang 160? Mabuti pang nakapagnakaw na ako. Sinabi ng gurang papatay niya ako sa palo pag di lumitaw ang kwalta. Kung ninakaw ko sana, maaari kong ilitaw. At kung ako'y mamatay, magkaroon man lamang kayo ng damit ng nanay. Inay! Naku, anong nangyari? Bakit ka umiyak? Si Crispin po, naiwan sa kumbento. Nakatakas lang po ako. Napagbintangan po siyang magnanakaw. Magnanakaw? Ang mabait kong anak, bakit kailangan nating magdusa? Dahil ba mahirap lang tayo? Diyos ko, anong gagawin ko? Tao po! Tao po! Sino po yan? Ako po si Sisa, yung ina na sa Kristang si Crispin. Nais ko po sana makausap yung kura. Hindi maari, may sakit ang kura. Si Basilio lamang po ang nasa bahay at si Crispin ay naiwan dito. Nais ko po sana makausap ang aking anak si Crispin. Naiwan nga, pero tumakas pa rin kasi ang daming ninakaw. Baka nga hinahanap na siya ng mga gwardiya sabil sa inyo. Alam mo, napakabuti mong ina. Ngunit may mga masama ka namang anak, tulad ng kanilang ama. Lalo na yung maliit. Naku, baka nga mahigitan pa niya ang kanyang ama. Hindi po! Naiwan po dito si Crispin! Tumayo ka nga riyan. Tulungan niyo po ako! Hindi pa siya umuwi! Jesus Mariosep, tumayo ka! Crispin! Basilio! Nanakaw! Wala po akong ninakaw! Ilabas mo yung mga nanakaw mo! Wala po akong ninakaw! Ano bang aaminin ko kung wala akong ninakaw? Crispin! Basilio! Ang mga anak ko! Asa na kayo? Nandito
Lo siento, elgo tarde. Buenas tardes, Padre. Huwag niyo nang halikan pa ang aking mga kamay. Maupo kayo, magsiupo kayo. Dito na po kayo maupo. Gracias. Ipagpaumanhin ninyo, mukhang nagambala ko ang inyong pag-uusap. Sige lang, ituloy niyo ang pag-uusap. No, inyong reverendya. Binabati ko lang si Senyor Ibarra sa pagpapatayo ng kanyang eskwelahan dito. Ang tuta lang ang nangangailangan ng eksperto. Mas mababa pa siya sa Indio. Katulad ba ng mga paggagawa at pagtatayo ng mga kani-kanilang bahay? Yung isa dyan? Nabalitaan ko'y kumuha pa ng arkitekto para makapagpatayo lang ng paralan na 4 na dingding lang ang kailangan. Por favor, maiba ako. Napakahusay ng inyong sermon sa misa kanina. Gracias, alkalde. Alam niyo ba yung mga Indio? Yang mga yan, matuto lang ng kaunti. Kung makaasta, akala niyo kung sino na. Tulad ng mga tuta na nakapag-aral daw sa Europa. Paumanhin, Padre. Ngunit si Don Crisostomo Ibarra ay hinangaan ng mga opisyalis ng ating gobyerno para sa kanyang pagiging pilantropo. Ganun ba? Bakit? Makarating ba sa langit ang nagbabanal-banalan? Ang nahaluan lang ng ilang patak ng purong dugong Espanyol? Akala mo'y kung sino't hahamakin na ang lahat? At pinagmamalaking may dinala siyang pagbabago? Katulad ng ama niya. Yung ama niya na namatay sa karsel. Nag-iisang namatay sa karsel. At yung bangkay na ipinatatapon pa nga sa ilog. Sigurado ako, nasa ilalim ng lupa ang isang yan na nakapaglalim-lalim abot imperno. Gusto na ang inyong paninirang puri sa aking ama. Lumayaw kayo lahat kung ayaw niyo madamay pa. No, huwag niyo gawin yan. Batid kong kayo ay may mga minamahal na ama. Kung kaya't ipagtatanggol niyo rin siya mula sa mga panlilibak maski na sa isang praile. Ang aking ama, praile, ay isang taong bukas palad sa lahat ng mga nangangailangan. Istas loko! Isang tao na may respeto sa bawat tao, pobre man o may kaya. Si Don Rafael Ibarra ay may dignidad at integridad na hindi kayang masakin ni numan, kahit sinalaula pa ang kanyang bangkay at libingan. At kayo, mga praile, inyong reverendya, minsay tinuring na mahal na kaibigan. Hindi ba't bukas ang pintuan ng aming tahanan para sa inyo? Anumang oras, di ba't anumang hilingin ninyo ng pananalapi ay binigay ng aking ama? Ngunit ano ang ginanti ninyo? Kasuklam-suklam ang inyong paglalapastangan sa kanya. Kung kaya't pagod na ako sa pagtitimpi, bahala na ang may kapal na siyang humatol sa gagawin ko. Subukan mong tumakas at mas lalo kang masasaktan. Senyor Ibarra, dyan lamang kayo. Hindi pa wasto ang pagtitimpi ko sa inyong reverendya na walang galang. Hindi ba't saksi kayo lahat nung ako inalipusta niya sa kanyang sermon sa simbahan noon? At ngayon nagtungo siya rito upang ipagmukha sa akin na tama ang kanyang ginawa sa pambabastos at pagtataksil sa aking ama. Kaya gusto na, hindi na ako natatakot pa. Gusto mo! Wag! Tama na! Estoy rogando! Detente ahora, Crisostomo! ¡Trae luego! ¡Ipapa mo yan! ¡Utang na loob, Crisostomo! ¡Ipapa mo! Crisostomo, isipin mo ang kinabukasan natin at ang pangarap ng pamilya natin. Hey, Hotel Diablo!
baliw! Ako? Hindi ako baliw! Ikaw! Ako? Ako to! Ako? Oh, ikaw nga! Baka ikaw! Vamos, maganda ikaw! Vamos, vamos! Kaya, pero maganda ikaw! Ano ba itong ginagawa mo? Bitawan mo ako! Tuturuan mo na ito ng baliw na yan! Tumigil ka nga! Hindi ka na naawa! May sira ka na rin talaga, no? Guardia, gamutin ninyo nga ang babae ito at bukas ihatid ninyo sa tahanan ni Crisostomo Ibarra. Hanggang ngayon ba inaasa mo pa rin si Santiago, matandang bruha? Huwag mo akong ihalin tulad sa iyo, babaeng pakakak. Baka mo. Hoy ikaw, tignan mo yung sarili mo sa salamin dahil yung pagmumukha mo, singkapal ng balat ng luyang balayang. Ay nako, manahimik ka yan, Diyosa ng kadiliman na may kulay talong na labi. Hoy bansot, sumantabi ka nga dyan kasi yung amoy mo daig pa sa immortal na namaktol. Amoy baka mo. Ito, amuyin mo, matandang bruha. Oh, oh, oh. Mag-ingat ka, Don Crisostomo Ibarra, sa paglagay ng bato na iyong paaralan. Dahil aking nalaman, may tangka silang patayin ka. Maniwala ka sa akin, dahil ako ang iyong kapanalig. Elias! Salome! Bagay na ba ang gabi? Bumababa ang bituin upang mamalas ng sandaling ito. Ikaw at hindi ako ang tunay na bituin, mahal ko. Wala kang ipinagbago. Ikaw pa rin, Salome, ang liwanag ng aking pag-asa. Kung nanaisin ng tadhanang mapalin lang, di hahayaan. Oh, sino kayo? Sino kayo? Tulong! Tulong! Sino kayo? Anak ka talaga ni Rafael. Pareho kayo nagmamataas, kaya walang duda na pareho rin kayo ng sinapit. Hindi na ako makapaghintay na makita ang iyong bangkay na palutang-lutang sa ilog, gaya ng iyong ama. Huwag na huwag niyong hahamakin ang aking ama, dahil kung titimbangin ay mas masahol pa ang mga praile kaysa sa Diablo. Tinulungan ako ni Elias makatakas. Kamusta ka, aking irog? Ayokong ikasal kay Alfonso Linares, ngunit mapilit si ama. Ikaw lang ang tangi kong mahal, Crisostomo. Hihintayin kita. Hindi ako papayag na maikasal ka sa ibang Maria. Tatapusin ko lamang ang gulong ito. Panghapo, babalikan kita. Sige, Ibarra! Nakita mo ba dyan si Ben? Paalam, mahal ko. Inay, ako po ito. Basilio? Opo. Basilio? Opo. Inay! Sino? Tao?
matagal, babawiin na rin ang aking buhay. Kumuha ka ng kahoy at itapon sa amin iyong ina. Sunugin mo kaming dalawa. Bukayin mo ang mga gintong ibinaon at ariin mo ito at gamitin sa iyong pag-aaral. Sapagkat naniniwala ako na kayong kabataan ay ang pag-asa ng bayan. Mamamatay ako na hindi nakikita ng sumilap ang bukang liwayway sa bayan. Kayong makakakita, salubungin siya. Huwag ninyong lilimutin ang nabuwal sa dilim ng gabi. Si Crisostomo nga ba ito? Maria, may natagpuan kaming dalawang bangkay. Sino? Hindi nila matiyak kung sino dahil sunog na sunog ang kanilang mga katawan. Diyos ko! Natagpuan namin ito sa tabi ng katawan ng isa. Sabi ni Kapitan Tiago ay batid niya kung kanino ito. Binigay ko ito kay Crisostomo bago siya mamanhikan. Clarita! Hindi! Hindi! Crisostomo! Napakabuti nga nangyari sa kanya. Nang una siya makita ko ay nalaman ko na siya isang pilibustero. Ano ang sinabi sa iyo ng General? Nalalaman namin ikaw ay tagapagpayo niya. Kaya't kapag natulong patayin si Ibarra, ito'y tiyak na gawa mo. Maria Clara, si Alfonso Linares ang ayang ipakakasal sa iyo. Magandang araw, Pilipino. Ang aking magiging asawa. marunong sa buhay. Nagkaroon ka agad ng kapalit. Nais kong hilingin sa inyo na sirain ang pangako sa aking pagpapakasal. Ngunit bakit? Patay na nang ninanais ng puso ko ng pakasalan. Wala na akong ibang pakasalan kung hindi siya. Mabuti nang sumunod na lamang ako sa kanya kung ipipilit niya po rin akong ipakasal sa iba o kaya naman papasok na lamang ako sa kumbento. Paumanhin, aking anak. Hindi ko kaya mawalay ka sa aking piling. Ninais ko lamang kung ano ang makakabuti sa iyo. Mas pipiliin ko na lamang na magsilbi ka sa kumbento
plena, Dominus tecum, benedicta, tu in mulieribus, et benedictus, fructus ventris, tui, Jesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Mama! Bakit mo ako sinira na may kakapal na sumpa? Pinakikiusap ko sa iyo. Ako ay iyong kunin at talin sa iyong pinaroonan kasama ang Panginoon Diyos. Kung saan hindi na ako maaaring masaktan pa. Aking ina, sunduin mo na ang iyong bugtong na anak. Mi vida, ya no tiene sentido! Ang ikli ng panahon na binigay sa amin, pag-ibig na parang isang halik sa hangin. Halik sa hangin. Ang ikli ng panahon na binigay sa amin, pag-ibig na parang isang halik sa hangin. Sandali lang nabuhay ang pusong ito at ngayon nagdurugo. No, ngayon lang kita dito ah. Anong pangalan mo? Ako si Simon. Ngayon wala